Bendijo sa Dito na pala. DZXL News. Si Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff, Office of the Commissioner ng Bureau of Customs. Attorney Chris, kumusta? Hi, Sir Aljo. Good morning. Mayong buntag. Nanaday ka diya, sir? Sa opisina ng Commissioner Nepomuceno sa Bureau of Customs? Di balhin man ta, sir. Oh, Mayo. Nagdala po tayo ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Mayo. So, ano po ang susunod na hakbang dito ng Bureau of Customs ngayong ilan na ho bang sasakyan ang naselyuhan na po ng BOC na mukhang hindi talaga nagbayad ng tamang buwis po dito? Attorney Chris. Mga diskaya ha? Mga diskaya. Okay, go ahead. Tama po. Magmula po kagabi, bumalik po kami doon, personal, mga bandang alas 8 po yata ng gabi. Siyam na po no, yung sasakyang na-surrender at naselyohan na po ng Bureau of Customs. This morning po, meron po tayong information na natanggap dahil may mga tao pa rin naman po tayo doon. May isa pa pong sasakyang dinala na rin po doon sa kanilang parking at siselyohan din po yun mamaya ng ating Bureau of Customs personnel. So that will be a total of 10. Meron pa pong dalawa na iniintay pero ang commitment naman po ay isusurrender today. Galing lang po talaga siya daw sa maintenance at sa kasa. So again, ilan ho lahat ang hinahabol ng customs dito ng pamalaan ng mga luxury vehicle? Ang laban po ng ating search warrant ay 12. Yun po yung ating base sa ating preliminary investigation. 12. Ito pong 12 ito ay walang import entry sa Bureau of Customs. No? So meron po tayong presumption na hindi po ito tumaan sa tamang proseso. Ito po ay isang smuggled item at hindi rin po nabayaran yung kaukulang customs duty at tax. Okay, itong 12. Ito ba yung mga mamahalin? Andun ba yung Rolls Royce? Tama po, nandun po yung Rolls Royce. At kagabi po, yung Rolls Royce ay nandun na rin sa garage. Naselyohan na rin po ito. At atin po itong na-check. Kasama po yung payong, nandun din po. Sinek din po natin. Yung payong. Kano ba yung payong nun na doon ni Chris? Marami po kasing naghahanap ng payong. Kaya sinigurado po natin nandun. Nandun pa, intact. Okay. Yung mga mamahalin dito, yung Bentley. Yan, 20 million. Mercedes-Benz, 22 million. Dalawang Mercedes-Benz AMG, 20 million. Ano pa ito? Tundra Escalade 11. So, ngayon, ang sabi kanina, nakausap ko si Senator Erwin Tulfo, babayaran nilang tax dito parang 100%. Halimbawa ko ang kotse, 42 million din ang dapat niyang bayarang tariff, duties. Tama o ba, Attorney Chris? Yan po ay i-verify natin. No? Dahil kahapon din po, nag-submit po sila ng mga ORCR na ibig sabihin po ay narehistro po nila sa LTO. At yun po ang ating ibabangga sa ating mga dokumento dahil wala pong entry sa aming system. Kaya po nakakapagtaka kung paano rin po ito narehistro dahil ang isa sa mga requirements kapag tayo ay magre-rehistro ng sasakyan, yung pong certificate of payment ng duties at taxes. So yan po ay ating ibabacktrack. Ang magiging epekto din po niyan, Sir Aljo, siyempre po, no, titingnan din po namin yung aming poder dahil hindi po natin maisip kung paano magkakaroon ng certificate of payment yan kung hindi po tumaan sa tamang proseso. As to the value po, tama po yan, no? Yung 100% tax burden. Taxes, tama po. At depende nga po kung ano po yung makikita nating dokumento sa ating system dahil yun po yung kailangan po muna nating ma-determine. Ano po yung naging basihan ng kanilang registration. Ang sabi dito ni Senator Jingo Estrada, hindi lang ito 28, baka hindi lang 12 ito 80 daw ito, Attorney Chris. 80 na mga sasakyan. Vehicles owned by the Diskaya. Paliwanag ko lang po yung mga numero, no? Yung pong 12, Sir Aljo, before pa po kasi nagkaroon ng Senate hearing, nag-surveillance na po kami. Okay. Yung pong 12, ito lang po yung, kumbaga po, na nakalap naming preliminary information na naging basihan sa aming application ng search warrant. Okay. At atin naman pong nakumbinsi ang judge na meron pong probable cause dahil wala nga po sa BOC system na ito po ay mga smuggled items. Kung kaya siya po ay nag-issue ng search warrant. So hindi po nangangahulugan
na 12 lang po yung ating sinisek. No? Ito lang po yung nasaklaw ng unang bahagi ng ating investigasyon at ating napatunayan na wala po itong 12 ito sa sistema ng BOC. Ito naman pong 80 na nababanggit, baka po ito yung kabuang rehistro sa Land Transportation Office including yung mga locally purchased. That's a possibility. Pero base po sa aming mga preliminary investigation, lower number naman po pagdating sa mga high-end or luxury vehicles kung tawagin. Okay. Napanood nyo ba yung vlog ni Julius? Di ba meron din silang Yes, mga mamahaling mga ano ba ito? Dekorasyon sa loob ng bahay na nanggaling sa abroad. Milyong-milyong piso Yes, sir. halaga din daw yun. Tama po, sir. Dapat ba magbayad din ng buwis yan pag i-import? Yes, sir. Ang anumang Na-check nyo bagay, ba yun, sir, Attorney Chris? Go ahead. Yes po. Yes po. Ano man pong bagay na dadaan sa ating importation ay dapat po ma-assess yung value ng ating customs, no? Kung kaya't ito po ay dapat dumaan din sa pagbabayad ng kaukulang customs duties at taxes. Okay. So any article, Sir Aljo, na dadaan po sa importation atin pong pararatingin magmula sa ibang bansa, ito po ay dapat dumaan sa Bureau of Customs. Kung kaya tayo din po ay may jurisdiction upang tingnan kung nabayaran din po yung kaukulang customs duties at taxes sa mga ganitong items po. Okay, so i-check nyo rin yun. Yung mga muebles, yung mga lalaki na mga statwa nila doon, galing daw sa ibang bansa na nagkakalaga ng milyong piso din. Yes po. Any article that will be brought in from a different country will undergo the importation process at lahat po yan ay ating i-check. So wala pa ho kayong nakikita na may mga tax deficiencies doon sa mga gamit na yon, Attorney Chris? Wala pa? Sa ngayon, Sir Aljo, hindi na lang po muna ako magko-comment, but what I can say is that ongoing po yung ating investigation pagdating po sa mga bagay na yan. Okay, sige po. Maraming salamat. Dagan salamat, Attorney Chris Bendio, Deputy Chief of Staff, Office of the Commissioner ng Bureau of Customs. May buntag.